Hi guys, annyeong! Ngayon nga pala yung araw na magpe-prepare kami ng mga food para bukas sa Chuseok. And ayan, sobrang busy na si Oma and then si Chaka na Oma sa pagpe-prepare. Sabi ni Oma, dito lang daw ako and magpahinga lang since nga buntis ako. Pag ganito talagang may mga occasions, ganyan. Sobrang dami nilang ginagawa at niluluto ni Oma tsaka ni Chaka Oma. And ako, si Tikim lang din at saka si Kain. Sa ilang beses ko nang nakikita si Oma at si Chang'an Oma na nagagawa ng mga ganyan, medyo nasa sa ulo ko na naman kung ano may mga dapat gawin. More on ano naman fried lang. Prito, prito, ganun. Tapos, kaya lang nga, meron kasing mga iba-ibang klase na dapat masaulo ko yan. Kung ano-ano yung mga yan. Pero hindi naman ako pinagmamadali ni Oma. Basta mag-observe lang daw ako. So, the next day, ayan, yung mga pinipare namin kahapon, ihahanda na nga siya sa table para sa chesa mamaya sa ceremony. And halos busy na nga ang lahat dahil mag-uumpisa na sila ng maaga. And ayan guys, kaya yung ginagawa nila. Nagbabaw sila dun sa mga ancestors nila. Actually, maraming beses yan. And sa totoo lang, sa tagal namin ni Yobo, hindi ko pa sa ulo yung mga yan. Kasi usually, ang babae, nasa kusina lang. Sila yung nag-prepare ng mga dapat ilabas na mga pagkain or kung ano man yung mga kailangan nila. So, ayan, isa yan sa culture and tradition ng mga Koreans na sa family ni Yobo until now ginagawa pa rin. Kung ngayon, si Apa tsaka si Yobo yung gumagawa, tsaka yan yung pinsan niya. Later on, si Yobo naman tsaka yung anak namin yung gagawa niyan. And maya-maya nga, natapos na rin yung ceremony nila. So, ayan, after ng ceremony, kumain kami. Tapos, ayan, parang nag-get together since pinsan lang din naman kasi yan sila pumunta rito sa bahay ni Apa. Kasi yung mga pinsan ni Yobo sa Seoul pa yan nakatira. And after nga namin sa bahay, papunta na kami doon sa may hometown ulit ni Apa sa Hapcheon. Kasi yung, kung ma-remember nyo yung nilinisan namin nung nakaraan na dinamuhan namin, yung pupunta kami ngayon ulit dito para bumisita. And yung libingan nga pala ng parents si Apa, as in talagang malayo pa siya sa highway, kaya ayan, nilalakad pa namin papasok. And nauna na nga si Apa at si Uni andun na, so magbabaw lang kami dito saglit and alis na rin agad. And next naman na punta namin is dun sa puntod ng grandparents ni Apa. Sa totoo lang, kapag ganitong may mga occasions is nakakapagod, pero mag-enjoy ka rin naman since ako, natututunan ko yung culture and tradition nila Yobo. And then, nami-meet ko rin yung mga relatives niya and nagiging mas malapit kami sa kanila. Kasalukuyan nga kaming nagbabaw yung mga panahon na yan. And sa totoo lang kasi, hindi sanay yung family ni Yobo ng mga taking pictures, yung video-video, ganun. Kaya yung mga madalas na kinukuha ko, mga puro pa lang yan, papuslit-puslit lang na kuha ng camera. So after no, nagpunta rin kami ulit sa ibang relatives niya pa para bumisita.